Well, yung grupo, kailangan natin munang pag-aralan kung ano-ano yung grupo. So una, nandyan yung Marcos Royalists. Alam po natin yan. No? During the elections, they were able to deliver a certain number of votes. And then yung Marcos Loyalists, syempre talagang ayaw nila ng Duterte, ayaw din nila ng mga liberal or yung mga akbayan. No? And then, meron din po tayong yung DDS, no? Yung siyempre the diehard Duterte supporters. So klaro yan. Ayaw nila si Marcos, pero pro-Sara yan. And then meron naman po tayo yung pangatlo, yung dito yung pangatlong grupo, yung parang unique, ano? Kasi nandyan yung kaliwa, nandyan yung dilaw, and nandyan yung mga somehow nandyan yung grupo ng simbahan na ayaw nila kay Duterte, ayaw din nila kay Marcos. So kung yung tatlong grupo na sinasabi ko kanina, mukhang malabo na magkaisa yon. Pero ang kailangan natin ngayon is yung taong bayan talaga. Yung wala hindi naman nasa anumang grupo, pero nandun sila sa Save the Philippines. Naniniwala sila na panahon na para iahon ang ating bansa. Ano naman po yung so far assessment po ninyo sa bilang ng mga nagpunta at sumali po sa rally na yan noong November 30? Well, siyempre, ang bawat isa sa atin may mga iba't ibang hats. No? Minsan, pag sa Monday to Friday, isa tayong empleyado ng isang opisina. Minsan, sa mga vacant time natin, isa tayong nasa civil society organizations. So, ganon, iba't ibang hats po yung dinadala natin dahil sa mga advokasya na ating dinadala. Yung nangyari pong rally November 30, yung sa grupo po natin, Save the Philippines Coalition, isa po sa member ng coalition ay yung labor group. Malaking labor group ito, and every November 30 ay nag-rally sila or nire-recognize sila yung kaarawan ni Andres Bonifacio. So napag-isipan po ng grupo na sumabay sa rally na yon. And then napagkasunduan na yun, para maparating talaga yung hinaing ng bawat grupo, ay we went straight to Mendiola. And nakita po na yung mga kasama natin. So, yung grupo sa Luneta, iba yun. Yung grupo sa EDSA Monument, iba rin yun. Yung sa EDSA Shrine. Yung sa EDSA Shrine, ang ibang kasamahan natin sa Save the Philippines Coalition, nandun sila. Kasi yung sa Luneta at sa Monument, hindi naman klaro kung ano talaga yung panawagan nila. No? Pero yung sa EDSA Shrine, klaro na BBM resign, and then yung sa Liwasang Bonifacio, ganun din. So yung bilang ng aming grupo, nasa, if I'm not mistaken, nasa 3,000 to 5,000 yon. Pero dahil sa magkahiwalay, kaya nahati siya. And yung grupo naman nung sa Luneta at sa Monument, hindi ko rin masyadong kabisado yon kasi iba yon, hindi yun sa Save the Philippines Coalition. Opo. Pero so far naman, kumusta naman po yung ating mga kababayan? Sa tingin po ninyo, hindi sila napapagod? Talagang nagpapatuloy, lumalaban po sila hanggat sa wala pang mapapanagot dito nga po sa maanumalyang itong korupsyon na nangyayari po sa ating bansa? Surprisingly, well, sa Metro Manila kasi, I think yung iba yung hinaharap na problema eh. So, although maraming tao sa Metro Manila, no, napansin ko nga doon sa iba't ibang malls, doon pa rin yung mga tao sa MRT, LRT. No. So, yung lumahok sa rally na yon, karamihan galing probinsya, galing Tarlac, galing Bicol, yung mga kasamahan natin, Sorsogon. So, and syempre yung galing sa Mindanao. Yung iba, hindi pa rin sila nakasali kasi may mga na-cancelled na flights. So, limitado yung ibang galing sa probinsya ng Mindanao. And may mga simultaneous rally din sa Region 11, Region 12, and sa Cebu. So, yes, I think
ang hindi naman yan lagi, yung sinasabi ko nga, hindi yan sa number of mga rallies. No? It's in the essence, no? It's in the quality of the people that are advocating. No? Kung ano yung gusto nilang mangyari. No? Kasi sa ngayon, it's a protest rally. No? And then, level of awareness ng mga tao kailangan nating pataasin. And then the level of awareness will eventually lead to a revolution. Yun yung tulad ng EDSA revolution. Yung EDSA revolution naman, hindi naman yun overnight. No? Yung pagkapatay ni Senator Ninoy Aquino, and then after ilang years, gano'n din. Yung EDSA 2, gano'n din. No? Yung mga factors that leads to the revolution, it takes time. But ang klaro ngayon sa atin is the way the government is reacting is parang nakakalungkot. No? Pwede naman tayong, yun ang sinasabi ko, pwede namang mag-dialogue, pwede namang mag-usap para matugunan natin yung problema. Pero instead na mag-usap tayo, ang ginagawa, they create more barricades. And these barricades clearly divides the people. Sa tingin po ninyo, dapat magkaisa po yung iba't ibang grupo dito nga sa panawagan ng anti-corruption na rally, Director, considering iba-iba naman yung kanilang mga interest. Ano? Ang iba gusto BBM resign, ang iba naman ay hindi ganun. So, sa tingin mo, saan dapat magkakaroon ng unity ang mga kababayan natin pagdating po sa panawagang yan? Well, yung grupo, kailangan natin munang pag-aralan kung ano-ano yung grupo. No? So, una, nandyan yung Marcos Royalists. Alam po natin yan. No? During the elections, they were able to deliver a certain number of votes. And then yung Marcos Loyalists, syempre talagang ayaw nila ng Duterte, ayaw din nila ng mga liberal or yung mga akbayan. No? And then, meron din po tayong yung DDS, no? Yung siyempre the diehard Duterte supporters. So klaro yan. Ayaw nila si Marcos, pero pro-Sara yan. And then meron naman po tayo yung pangatlo, yung dito yung pangatlong grupo, yung parang unique, ano? Kasi nandyan yung kaliwa, nandyan yung dilaw, and nandyan yung mga somehow nandyan yung grupo ng simbahan na ayaw nila kay Duterte, ayaw din nila kay Marcos. So sa usaping ano yung common ground, so definitely yung grupo ng mga Marcos loyalists talagang siyempre ipagtatanggol nila yung current administration. Yung dalawang grupo, ito yung pinag-aaralan ko, no? Siyempre nasa academe tayo. We're trying to understand ano ba yung pwedeng maging common ground. Kasi kung makikita natin, yung diehard Duterte supporters ay yung 2022 nagkaroon tayo ng unity. So nagtandem with Marcos and Duterte. And then yung kabila naman, yung kaliwa, dilaw, at ang mga liberal, talagang ever since ayaw na ayaw nila kay Marcos. Pero ngayon, parang lumamig, ano? Parang they would rather have Marcos than Duterte. No? Yun yung kwan doon. So, usaping unity, yung DDS, Duterte diehard supporters, yun yung nag-expand. Kaya nagkaroon tayo ng Save the Philippines Coalition. So ito, sakop na niya dito lahat ng mga grupo na hindi naman sila totally maka-Duterte, hindi naman sila totally maka-Marcos, pero ang sa kanila is naiintindihan nila na yung law of succession, no? Yung nasa saligang batas natin. So pasok ito ngayon dito. Yung mga grupo ng mga civil society na siyempre ang gusto lang nila is respeto natin yung saligang batas and the law of succession of the 1987 Philippine Constitution, and then yung panawagan for good governance. Kaya yun ang naging basis ng unity, no? So kung yung tatlong grupo na sinasabi ko kanina, mukhang malabo na magkaisa yon. Pero ang kailangan natin ngayon is yung taong bayan talaga. Yung wala hindi naman nasa anumang grupo,
pero nandun sila sa Save the Philippines. Naniniwala sila na panahon na para iahon ang ating bansa. Opo. Direktor, bilang isang Muslim at bilang isang peace advocate din, naging public servant din po kayo, bilang isang researcher, papaano po ninyo tinitingnan ang pananaw din po ng mga kapatid nating Muslim, lalo na po sa BARM, kaugnay nga po dito sa issue ng korupsyon sa ating bansa? Well, talagang malalim ang galit ng mga tao sa BARM about sa corruption. Kasi noon, matatandaan nyo, yung meron pa tayong ARMM, Autonomous Region in Muslim Mindanao, ay ang pinakamalaking support, no, or allotment galing from the national government was only 35 billion pesos. Panahon ito ni Regional Governor Mujib Hataman. So ngayon, dahil meron na tayong BARM, meron tayong block grant, ay talagang lumobo yan, times 2, times 3. And then, yung pag hindi pa nagagastos yung block grant every year, hindi pa ibinabalik sa National Treasury. Meron tayong sariling treasury sa regional government. So, syempre, yung mga usaping ghost projects, mga unimplemented, substandard, experience ng mga tao sa BARM yan, sa Bangsamoro. Kaya, nung lumabas yung issue sa national, talagang nakaka-relate sila. Parang ang sinasabi is, dapat talaga yung taong bayan natin, mag-action na, di ba? We should have good leaders in the government that could truly serve us, no? And pangalawa, haram po talaga sa Islam yan.